Ang lungsod na ito ay may pangunahing produkto na niyog. Kilala rin bilang City of Seven Lakes. Ito ang lungsod ng San Pablo. Ngunit, saan nga ba galing ang pangalan ng lungsod? Ito sa amin. Biblia. Biblia. Sa Panginoon natin, sa Panginoon. Yung mga kanyan, yung mga gaya ng Magdalena, sa mga Magdalena, sa mga kasi mga ninuno dito sa ano, kaya sa mga santo-santo. Hindi kalayuan sa ilang napagtanungan namin ay narito ang kasagutan. Ito ang dinarayo ng marami, ang pamosong katedral ng San Pablo, unang ermitanyo. Dito, nakilala namin si Brother Jose Lorenzo Lopez o kilala bilang Kuis Jolo, isang lingkod ng Dambana Cathedral Coordinator. Ang pangalan kasing San Pablo ay bigay ng mga Kastilang misyonero, kung hindi ako nagkakamali, mga Agustinian, Franciscan, yung mga naunang misyonero dito sa San Pablo. Bakit San Pablo? Nung nakita nila yung lugar, kasi hindi naman kaila sa atin na ang San Pablo ay bundok, di ba? Kaya nga ang biro, pagka binaha ang San Pablo, ay lubog na daw ang Santa Cruz, Paakil, Paipe, etc. etc. Kasi ay mataas at natandaan ng mga Priling Castilla, si Saint Paul the First Hermit, yung patron natin na isang ermitanyo. Actually, hindi nga siya sa desierto sa bundok. Pero yung pagkailang ng bundok, yung pagiging yung solitary nature ng bundok, yun yung pag-alala sa mga Kastila kay San Pablo unang ermitanyo. Kaya ang pinangalan nila sa San Pablo sa kabuuan ay San Pablo de los Montes. So yun ang pangalan ng San Pablo de los Montes. Sa madaling sabi, may kinalaman ang pangalan ng lungsod sa topografiya. Ito, San Pablo. Unang ermitanyo. Ang patron ng buong diocese ng Laguna at ng San Pablo. At patron ng mga misyonero na naghahangad ng kapayapaan sa pamamagitan ng paglalakbay. Tuwing ika-15 ng Enero, ipinagdiriwang ang kapistahan ng nasabing patron. Taong 1966, nang maitatag ang Diocese of San Pablo, kung saan lugar sa simbahang Katoliko na pinangangasiwaan ng isang obispo. Katunayan, nito lang November 21 ay itinalaga bilang ika-5 obispo ng nasabing diocese na si Marcelino Antonio Maralit Jr. o kilala bilang Bishop Juni. Ng pag-ibig sa Diyos. Bukod sa katedral ay pinuntahan din namin ang isa sa mga kilalang mansyon, ang Pule Malvar Mansion. At agad naming nakapanayam si Ma'am Joy Lecto mula City Tourism Office of San Pablo. Kasi the Pule Malvar belongs to the heritage zone of San Pablo, and we consider that as one of our cultural heritage. That being a monument or a house that defines the early significance of our city as far as history is concerned. Because General Malvar used to stay there, no? Although Malvar is always associated with Batangas, kasi nga kaya may Malvar City, di ba? But then, not many realizes that because of the proximity of San Pablo to Batangas, that there was a president, I think it was President Quezon, who visited because he is a good friend of Malvar, so he stayed there. So cultural significance, historical significance is very high, which is why that became one of the crusts of the former mayor, Amben Amante, and then it was so timely that he elevated to being the representative of our district. Ito ngayon ay nagsisilbing opisina ng representative ng ikatlong distrito ng Laguna na si Congressman Amben Amante. So parang it
fall into its rightful place when we were able to acquire that. Kasi with that, nagkakaroon ng karapatan, okay, at responsibilidad ang LGU ng San Pablo na protektahan yun. Architecturally speaking, that has been featured over and over already. Did you see the chrysanthemum city? Isa yon sa mga architectural feature ng Fulay Malvar Mansion, because ang chismis naman, it's a folklore na kaya daw ang San Pablo ay hindi masyadong nabomba. Nakakatuwa na ang ganitong mga makasaysayang gusali ay pinagtutuon ng pansin ng lokal na pamahalaan at patuloy na napapakinabangan hanggang sa kasalukuyan. Sa kabilang dako ay nagtungo kami sa Sampaloc Lake. Pakay namin ang hagdang bato. Ito ay binubuo ng 89 na baitang. Nobyembre noong taon 1915 ay isa ito sa proyekto ng Administration of Municipal President na si Marshal Alimario. Nagsisilbi itong daan mula sa bantayog ni Andres Bonifacio patungo sa Sampaloc Lake. Bukod sa yan ay madaling daan patungo sa taas kung saan malapit ang ating capital, base sa aming na-obserbahan, mas nagagamit siya ng mga mamamayan sa pang-ehersisyo. Lalo na yung mga athletic field natin na citizen dito sa Sampaloc Lake. Pag sila ay naghahanap ng much more intense na workout, diyan sila sa hagdanan na yung So, yun ang mga para sa akin na nakikita ko pinakamahalagang nagiging purpose dito sa ating bayan. Sa huli ay nagtungo kami sa museo ng San Pablo. Ngunit bago lahat ng yan, ay nagpasa muna kami ng permission letter kay Ma'am Joy upang pahintulutan na makapag-shoot sa loob nito. 10 piso ang entrance fee para makapasok sa museyong ito. Bago pumasok rito ay nagbigay muna ng ilang paalala mula kay Ma'am Jeneline Eco, isang museum technician sa nasabing museo. At ano nga ba ang laman ng museyong ito? And also, this is part of our natural heritage here in San Pablo City, Laguna. The 7 lakes. So, meron tayo dito sa Sampaloc Lake, the Bunot Lake, Calibato Lake, the Pandin Lake, Yambo Lake, Lake of Palakpakin, and Mohicap Lake. The 7 lakes of San Pablo City, Laguna. Maging ang replika ng museyong ito ay mayroon din. Ito ang katedral ng San Pablo. Una natin binisita, Caribbean. Laman nito ang ilang makasaysayang kagamitan at cultural heritage ng San Pablo City na tunay na maipagmamalaki at ilang poster na nagpapakita ng mga mahahalagang impormasyon upang mapatuloy na maipromote ang lungsod at mas magkaroon ng kaalaman ang mga susunod na henerasyon patungkol sa kasaysayan ng nasabing syudad. And so our significant personality is our mayor, ang ama ng ating bayan, si Honorable Vicente Belen Amante, Doctor in Philosophy, and siya din ang ama ng ating representative of the 3rd District, si Amben Amante. Also, this as part of our intangible cultural heritage, na pagtatanim ng niyog and traditional na pagluluban. So, kilala ang ating lugar sa coconut. And so, isa din sa ating cultural heritage, but intangible siya. So, ito ay pag-aanting-anting. Narito ang mga sinaunang bagay na dinonate ng Pamilya Liberato at Pamilya Perez. And so, other one is ang pinakailalang tagpuan sa lungsod ng San Pablo, ang puno ng mangga, kung saan ito ay nasa harap ng katedral sa ating plaza sa Rizal, Bacabaan. As part ng White House or the Fulay Malvar
mansion. Siya si Don Potenciano Carpio Malvar. So siya nga yung nabanggit kanina ni Ma'am Joy sa City Tourism Office na may-ari ng White House before ito mapunta sa gobyerno. At ito naman ang mga lumang instrumento na ginagamit upang magbigay ligaya o magbumuo ng isang kanta. Ito ang ilang uri ng kagamitan na ginagamit ng kapanahunan upang magawa ng liham o sa kanilang pagsusulat. So, ang museo kasi ay hindi lamang isang place to display artifacts. Ito din ay isang dynamic space where the city history, arts, and culture is preserved, na kung saan ito din ay nagsisilbing source of learning, katulad ng mga estudyante katulad ninyo na nagre-research at nagkakandang ng mga film documentary at ano pa. So, kung wala sa museo, saan kayo pupunta? So, diba? Yan ang isa pangunahing kahalagahan na rin talagang mahalaga sa isang bayan na mayroon museo. Ayan. Hindi lang pala 7 lawa ang sikat dito, kung hindi ang ilan sa mga estruktura. Sabi nga sa himno ng nasabing syudad, lungsod ng San Pablo, bayan ng may kapal, lupang pinagyaman ng puri at dangal. Kaya't malaking bagay na binibigyang pansin ng gobyerno ang ilan sa cultural heritage ng lungsod, lalo na kung maipagmamalaki na sinubok na ng panahon sa pagiging matatag. Patunay na ang mga pamana sa atin ay napapakinabangan hanggang sa ngayon. Magandang buhay po. Dito sa lungsod ng San Pablo, kami ang